Eto naman ho, mga kababayan, may rektahang pinangalanan po si Senator Ping Lacson din po. Oh, rektahan pong pinangalanan. Oh. Insertion sa panukalang budget ng DPW. Ayan, atras natin ha, para mas maliwanagan nating lahat. Sabog si Senador Ping Lacson, isang USEC ng DPWH ang tila nasa likod umano ng mga insertion sa panukalang budget ng DPWH para sa susunod na taon. Opo. Lalo ho akong humahanga kay Senador Ping Lacson, mga bossing. Ano po? Kung sakali na mag-resign to sa pagka-senador, kung sakali lang ho eto, wala naman, masyado pang malayo yung 2020. Kung sakali ho, mga kababayan, mag-resign to sa pagka-senador at mangampanya o kumampanya bilang presidente, iboboto nyo ho. Press 1 kung iboboto nyo, press 2 kung hindi, no? Tuloy. Ang tanong, aamin kaya ito? Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity. Si Ma'am Aba, halatang halata na makaping, kanina pa lang. Lalo akong nai-impress kay Ping Lacson, sabi ni Ma'am Aba. Tuloy. Maagang pagsingit sa budget ang peg ng isang opisyal ng DPWH. Yan si Undersecretary Maria Catalina Cabral. Si Cabral, ang pinangalanan agad. Maagang pagsingit. Kasi nga daw, mga bossing, nga sasabihin dito, ultimong si Tito Soto, tinatanong, may isisingit ka ba dyan? Isingit mo na! Sa isang radio interview, ni-name drop kasi siya ni Senator Ping Lacson na tumawag umano sa staff ni Senate Minority Leader Tito Soto para humingi ng gustong isingit sa budget sa 20. Ayan, ang daming sabi, iboboto si Senator Ping Lacson sa pagka-presidente kung tatakbo, 2026. Pagkatapos ito ng midterm polls ngayong taon. At dahil for transparency and good governance, dahil si Senator Soto, sabi niya sa akin, hindi ako nag-submit. No? Ito nga ang ating ina-advocate, kaya wala siyang sinubmit na, kumbaga, insertion. No? Yun yung pinaglalaban niya. At meron isang interview si Senator Tito Soto nang sinasabi niya, alam nyo yung ganito, yung sinasabi nila 142 billion na insertion. Pagdating daw sa Senado, 300 billion pa nga daw. May isang interview siya at na-i-vlog ho natin yon. Kung gusto nyo marinig yun, hanapin nyo lang po doon sa mga nakaraan natin vlog. ang isinusulong ni Soto, tinanggihan niya raw ito. Tanong ni Lacson, ilang miyembro na kaya ng Kongreso ang pumatol sa insertion sa budget? Ayon sa Senador, as early as January, nagsimula na ang budget call at natapos nitong Hunyo para maipasa sa Kongreso sa loob ng 30 days matapos ang sona ng Pangulo. Base sa directory ng DPWH, si Cabral ang kauna-unahang babaeng rank-and-file employee na naging USEC ng ahensya. Sabi ni Sir Brian Maximo, singit pa more. No? Biruin mo, nagkamali siguro sila kay Tito Soto ng pag-alok. Akala nila sige, insertion ka. May i-insert ka ba dito? Sige, pasok mo na. Akala nila makikiisa sa kanila. Ano? Wala. Mas nahayag pa ho at mas talagang si Senator Ping Lacson pag nagsalita po, rektahan. May pangalan, kumpletos rekados, may ebidensya, may dokumento. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, isa ring magnanakaw yung USEC ng DPWH, panigurado, kasabwat din niya ng mga nangyayaring anomalya sa DPWH. Singit na amoy singit ni USEC Cabral. Sabi ni Shiro Kansaki, nandyan na po, gising na po, si Ma'am Princess Paris. Siya ang nakatoka sa infrastructure planning and programming, kabilang ang PPP projects ng DPWH. Ikinalungkot ni Lacson ang nangyari dahil posibleng mawalan daw ng saysay ang checks and balances ng proseso ng pagbabudget. Sa huling Totoo. Oo. Mark, dito sa Antipolo may ginagawang water supply facility, malawak. Pero may nakausap ako, prime water daw yon dati. Yung kay Sakat Road, na kalsada ngayon, parang buwan ang itsura. monitoring, wala pang sagot si Cabral sa Billionaire News Channel tungkol dito. Una nang kinwestiyon ang role ni Cabral sa pag-oversee ng budget ng flood control projects. Sa 2025 proposed Tinatanggi niya, di ba?
doon sa kay Marcoleta. budget kasi, ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta, hindi lalagpas sa 200 billion pesos ang halaga ng flood control projects. Pero lumagpas ito 200 billion pesos. Lumagpas ng, sa mga 350 billion sa GAA. so ibig sabihin, sobra-sobra. Depensa ni Cabral, hindi na raw kasama ang DPWH sa mga pagdagdag na ginagawa ng Kongreso. So sabi mismo ni Senator Ping Lacson, siya yung nagtanong kay Senator Tito Soto ng kung may i-insert daw ho, di ba? Tapos ng NEP o proposed budget. Ibig mong sabihin, hindi mo alam kung sino ang pumasok sa kung paano napunta yung insertions? Paano kung maipakita ko sa iyo na may kinalaman ka? Naku po, ayan. Ayan. Di ba? Meron daw kinalaman. Sige nga, Marcoleta, paano mo sa amin? Ipabuking mo nga sa amin? Not necessary na ikaw ang gumawa. Ibig kong sabihin, na nalalaman mo na nangyayari ito. Kasunod nito, Opo. Kung alam niya yung mga ganong mga insertion, no, mga boss, may kinalaman talaga siya dyan. Alam niya sa House of Representatives naman, binalaan na rin si Cabral ng contempt o detention matapos idiin ni Representative Romeo Acop ang 100 billion ang insertion. 100 billion ang insertion. Grabe. No? tila Tapos pati si Senator Tito Sen naalo. Wrong move 'yon. wrong move nga naman ho talaga 'yon, mga kababayan. Biruin mo sila yung yung nagbubuking do sa mga insertion tapos aalokin pa sila. budget changes sa 2026 ng District Engineering Office ng Antipolo. Para sa Agenda Weekend, Hannah Kia, Billionaire News Channel. Sabi ni Ma'am Princess Paris, kagabi pa ako nag-aantay, kaya lang umaga pa raw ang online. Late ako. Ayan. Hindi, doon po sa mga late at ngayon pa lang po nakarating, mga kababayan, pwede nyo naman pong panoorin ng replay to. At para naman po doon sa mga naghahagilap ng ating Facebook page, andito ho, ayan po yung Mark Ramos channel na meron pong 23,000 followers ngayon. Pakisuportahan, pakilike, pakishare, and pakisubscribe na din po. Magpapaalam na muna ako, mga Boss Chief Amo Sir. Mamayang umaga po ulit, ano ba dyan? Gabi dyan sa inyo, naka-live po tayo sa ganap na alas 8 ng gabi. Mga Boss Chief Amo Sir, maraming salamat and God bless po sa ating